Bakit parang sira? Uy, sira man to, oy. Tingnan nyo, oh. The day before, yung komunyon ni Fiona, nasunugan sila. Yago mo na, oh, bandada. Sunog na lagi. Look ha guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Gimiker. Ha guys, for today's video, we're going to the city. Badlaspe. It's because po, baulan, palaging windy din po siya. So ang gagawin po ay hatid tayo ni Dad Egbert sa city. Kasi po magpagupit tayo kaya nakita niyo po, hindi ako naligo today. After ko mag-work, hindi ako naligo. Tapos hindi ko nilagyan ng wax. Hindi talaga like nothing. Kasi magpagupit tayo. Tapos para ano lang siya ba? Para mabilis siya magupit. Para kasi kapag maglagay tayo ng wax, mahirapan yung tagagupit sa atin. Ayan si Dad Egbert. Para mabilis siya igupitan dito. Tapos dito konti din na ano. It's because ka guys, mahaba na yung buhok ko, so kaya talagang gupitan siya guys, no? So, ang plan ko kanina, maglakad-lakad ako papunta doon sa city. Tapos, ng noon time, naiwan ako sa bahay kasi si Dad Egbert ay may ginawa, umalis sila ba? So, sabi ko, kanina, mapunta ako ng Prisor or sa salon ngayon. Sabi ni Dad Egbert ngayon, don't worry, hatid na lang kita papunta, pero mamaya, maglakad-lakad ka na lang pauwi. So, sabi ko, yes, that's okay. Pauwi ako maglakad. Maganda na din yon kasi pag pauwi mamaya, mag-vlog-vlog tayo going here. Pagkita yung city ng Badlaspe, later, city namin. Maganda na din po yun. So, ang gagamitin namin sa akin ay itong little. This is my car soon. Ito yung gagamitin ko kapag meron akong driver's license. Right? If I have a driver's license. Normal würde ich jetzt am liebsten daneben sitzen. If I have a driver's license, kagas, ito yung gagamitin ko soon. Oder? Ja. Damit sollst du ja fahren. Das ist aber ganz schnell. Ito po. Wow! So, ja, guck mal. Let's go! Ihatid niya tayo kagis kasi malapit na po mag alas 6 ng gabi. Tapos kapag alas 6 ng gabi kasi magsirado na yung salon. So ihatid niya tayo. 1 hour na lang magsirado na. So ihatid tayo para may time, para magupitan talaga tayo today. Oh, mangin-hangin kagis. Oh, malamig. Jetzt das new hair. New hair. New hair letter. Curly or not? A little curly. Das ist teuer. Ja, moin. Ayan. Malapit na po tayo. Ayan pong salon dito. Ayan ka guys. Ayan po yung salon na kung saan ako pupunta. Hi ka guys. Pagkupit na po ako ng buhok. Sorry lang po at ganito yung mukha niya kasi ng wind ba, ng hanginan. Kasi mahangin po sa labas. Di ba sabi ko sa inyo kanina na gusto ko mag-vlog on the way back home? Di ba sabi ko sa inyo kaya nadala ko ng camera? Hindi ako nakapag-vlog. Kasi po, tawag dito grabe yung umulan. Tapos mabasa yung camera ko. Sabi ko hindi na lang ako mag-vlog. Kasi nagmamadali din ako maglakad. Tsaka, gusto ko sana punta tayo doon tayo dadaan, tapos mag-vlog tayo. Hindi ko rin yung ginawa ka guys. Kasi umulan. Kaya, nangyari ngayon, dito na tayo sa bahay. Labas ng bahay. Yung kapitbahay natin, oh. Kapitbahay po namin yan, na bahay na yan. At yung kwarto ko po, ayan, that's my room. Yan yung room ko. Tapos yung sa kabila na may isang maliit ito pa, oh.
Diyan man yung closet area ko. Kaya yung bintana dyan, naka-open lang para may hangin. Oo. Ang oras po ngayon ay alas 6 na po ng gabi. May araw pa kasi po, summer man. Kapag summer, mas mahaba ang araw. Oo. Tapos pumunta ako kanina sa river. May binili ako, karne. At saka, pakita ko sa inyo kung ano nabili ko na na-shock ako. Oh. But today, pakita ko muna sa inyo yung gupit ko. Dito lang, pinagbitan ko dito na area. Dito na part din. Dito, pinakat ko lang siya ng konti. Konti lang talaga. Para maiba. Yung bulaklak namin ba na peony. Peony na bulaklak is favorite flower po ni Catherine Bernardo. Ayan o. Ito. Ito po siya. Peony. Ayan, di ba? Maganda, di ba? Ayan o. Wow. Ganda. Ito na po siya o. Ito din yung iba. Namumulaklak siya. Pero ito ay parang naglagas-lagas na siya, no? Tingnan nyo, naglagas na siya ng konti. Meron din dito na area. Yan, maganda siya, no? Para siyang bouquet. Maganda talaga siya. Kasi ang laki, ang lawak. So, ito yun. Peony. Favorite flower po ni Catherine Bernardo. Hey! Ganda ka, guys, no? Diba? Tapos yung tulips ko, hindi siya namulak this year. Ito yung tulips ko. Hindi siya namulaklak. Hindi ko lang alam. Ayan, may peony pa tayo dito. Peony, ayan. Ay, mamulaklak siya. O na may maliit pa siya. O, tapos dadami pa yan. O, diba? Maganda siya. Ito po na flower, may iba't ibang kulay. May dark red, may peach, may pink. Itong kulay na to, may iba't ibang kulay yan siya. Pero sa amin ay ganitong kulay. Tapos tanongin nyo ba, Oliver, bakit nalaman mo na si Catherine Bernardo ang favorite flower niya ay peony? Hindi ko rin alam. Nalaman ko lang din. Nalaman ko lang recently kasi nag-ano ko sa news feed sa Facebook. Tapos nakita ko, na picture kasi yun ni Catherine Bernardo. Tapos binasa yung mga comments. Favorite flower pala niya ay peony. Peony at saka tulips man yata yung isa. Kasi dalawa yun eh. Yan o. Medyo nawawala na yung kulot niya guys, no? Sabi daw na guys ko ba, Oliver, mas maganda yung buhok mo before, yung hindi kulot. Maganda yung straight lang. Pero mas maganda din guys na you will experience or you will try other things or other, diba dito, gagaya nito, nagpakulot tayo before. At least na-try din natin. Tapos ngayon, pabalik na siya mag-straight kasi yung kulot ko, it's good for 2 months or 3 months. Ngayon po kasi ay magto 3 months na siya, kaya nag-back to straight na siya kasi palagi tayo nagpapagupit. Tapos dito, straight na siya dito, diba? Dito din. Tapos kanina, pinatrim ko lang ito na konti. Pinakat ko lang siya ng konti lang talaga. Tapos palagi siyang kinakat until babalik yung straight hair. Kung gusto ko talaga siya na ibalik yung straight hair agad-agad, so kailangan natin is-skin head. Pag mag-skin head na yan, tapos magtubo ulit, so wala niyang curly. Pero hindi ko magpa-skin head kasi pangit ako magpa-skin head. Para kung, army ba ako? Army cut ba ako? Yan ba ang trabaho ko? So hindi natin yung gawin. Let them, na ma-straighten siya ng kanyan. Pero I really appreciate yung nagsabi na mas maganda at saka pogi yung yung straight yung buhok ko. At least we tried some, diba? Okay. So, pasok natin sa loob. Kasi po, ilakad ko muna po si Andy. Alam mo naman, alas 6 na. So, kailangan ilakad na sa Andy. Okay, so dito na po kami sa bahay. Super, super, tawag nito, pawisan. Nagpawisan kasi po, nagtakbuhan kami ni Andy. Nag-exercise na kami ba? Saan ko si Dad? Egbert. Mas masuda? Testing daw. Nagtakbuhan kami kasi nag-exercise kami ni Andy, kaming dalawa. Kasi feeling ko kasi tumataba ako ba? Lagi. Kasi yung tiyan ko, parang lumaki naman siya, oh. Parang nagka-bilbil ako ulit. Kunti, tingnan nyo. Taksan nyo ha. Yan, oh. Yan, oh. Ayan. Feeling ko nagka-bilbil naman ako ulit. Kaya sabi ko, kami ni Andy, naglakad-lakad kami. So, I decided na magtakbuhan kami dalawa. Takbo din siya. Yan ang gusto din ni Andy, ma-exercise siya. Para may tulog na yan siya. It's better, na ma-exercise tayo. Everyday na naman gagawin natin. Kasi sa Pilipinas, hindi ako nakapag-exercise. Kasi,
Pagising natin, nandiyan yung pagkain, walang ginagawa, walang trabaho. So, kasi bakasyon naman, so sulitin natin. So, tumaba ako sa Pilipinas. Feeling ko talaga. At saka, ayaw ko natataba ako. Yun yung buko. Hindi pa ako nakaligo. So, maligo din ako ngayon. Nag-relax na muna ako kasi pawis ako ba. So, hindi, pwede na. Di siya ako ligo. So, may nabili ako kanina sa Rive. Pumunta mo ako sa Rive kanina. Na-shock talaga ako. I'm going to share it to you. So, bumili ako ng karning baboy po ito kasi mag-adobo tayo ng karning baboy. So, tonight, I'm going to marinate it kasi bukas ko pa ito kain kasi hindi ako mag-dinner ngayon kasi marami akong nakain ngayon. Nag-lunch, kaya nagmerinda pa kami ng kanina, ng cake kasi yung parents ko bumili ng cake, kaya nagmerinda ko eh. Yung tiyan ko parang, puro na lang mga fatty yung kinakain natin. So, I need to diet na. Tsaka, sa Rive, may nakita ko ng mangustin. Putas. This is mangustin. You need to try it also. This, oops. Das wirkt sehr gut. Habe ich da nach Magen werden oder? Sabi niya ba, kung matry na ito mangustin ni Dad Egbert, baka na magkasakit siya. Yung tiyan. Hindi ako nakakain ng mangustin nung pag-uwi ko ng Pilipinas. Tapos kanina, first time ko nakita ng mangustin sa Rive. So, ang ginawa ko, bumili ako pero itong mangustin na to maliliit and made from Colombia. Nakalagay doon, made from Colombia. Bakit ako na-shock? Aliliit. Akala ko, ang kilo nito is €1.19 ang 1 kilo. Akala ko so bumili ako ng, so nagkuha ako ng 6 ka, ganito, fruit, ganito. May maliit pa nito, may malaki, parang onion, no? So, ang ginawa ko, kumuha ko ng 6. Sa counter. Uy! Akala ko €1.19 ang kilo. Yun pala, isa nito is tag €1.19. Tawa ko, masabi ko, ganito ba ba? 1, 2, 3, kasi 6 lang, 1, 2, 3, 4. Hoy! Bakit ganyan na bayaran ko? Tag €1. Isa, magkano ni €1.19? Nasa ano na siya? So, let's say, 70 pesos. Ang isa nito, ganun. Grabe naman to kay mahal. Uy, kaya hindi. Ayoko naman ipa-void. Gusto ko sana ipa-void na dalawa lang kukunin ko 3. Nahiya naman ako kasi marami pang nakasunod. Ipa-void ka pa. Buti lang 6 lang nakuha ko kasi kung 20, 20 din. Jetzt Tapos off din. kommt jemand. Echt? Anreise. Isa man eh. Linghi. Ibig kakain na sila Egbert. Kasi nagtanong siya. Yun pala, may nag-check-in. Pumunta siya sa labas. Ay, kayo. Uy, mangustin eh! Iba-iba yung ano sa atin. Ginuok ko. Kalibagtagok. Bakit parang sira? Lasa mangustin pero parang sira. Gansi. Sayang yung ano natin, €1. 6 pa naman to. Nakahiya naman to i-share kay na Dad Ovid at Egbert kasi sira. Ito, sira. Ito. No. Yung kainin natin yung puti-puti lang. Sira man siya, guys. Sira pa. Tag €1 pa. Yun ako. Kasi Oliver. Hay. Sabi ko kasi, mangustin. Kasi, mangustin is one of my favorite, no? Na prutas. Yun pala, mangustin, pero sira. Hirap pabuksan. Mangustin ng Colombia ha. Sinasabi ko sa inyo, Colombia. Buti lang hindi ito sa Pilipinas galing. Kasi kung Pilipinas ito galing, nakahiya naman ipakain ko sa kanila. Yung mangustin sa atin, masarap no? Malaki pa. Huy, sira man to, oy. Tingnan nyo, oh. Sama ni, oy. Rivi, ayun ang pamaligya ni Rivi, be. Kaya marag, daot siya yung pamaligya pa. Sira!
Sira, oh. 1 euro, oh. 2 euro ang... Oh, ubos na. Alam niyo, ang pera dito, tinatapon lang. Kaganyan, tinapon ko na. Hirap naman kitain ang pera dito sa Germany. Tapos ganun lang nangyari. Ito, tingnan natin ito. Ito, okay po to. Sige na lang. Ito ako, na-shock ako dito guys. Hindi ko naubos lahat kasi sira man. Tapon ulit. Hanggang ubusin ko to at hindi ko napakainin si Dad Egbert kasi nahiya ako Kainin mo ng sira. Sayo pa niya tingnan niyo, sira di ba? Sayo pa niya, baka pagkatapos kong kumain niya Olivera, magkasakit ako. I mean, yung tiyan niya. Ikiluso pa naman tong mga German na to. Diba, sira? Kunting ganun lang, tapon. Wala, sira to. 4 euro. 4 euro. Ubos na 4 euro. Natapon ang pera dito. Yung nagsabi sa akin na tinatapon ang pera dito, tinatapon namin. Uy, ganito, grabe na ito kasira guys. Wala lang puti, brown na. Egbert, wala na. Last na to, Egbert. Huwag ka na mahangad, nakakain ka pa nito. Buti lang hindi niya nakita ko yung ginagawa ko dito. Kasi kung nakita niya to, pagtawanan ako noon, bully pa naman yan sa akin. Yan sila, mabully yan sa akin. Yung bully na hindi ka masaktan. Kasi may bully na masaktan ka, diba? Sa kanya hindi. Ha? Diyan mo. Sayang! 6 euro, 7 euro lahat. Tinapon ko lang 7 euro. Hindi naman pwede mareklamo sa Rive. Para ibalik yan kasi na-open na. Alam naman. Ireklamo pa yan. Uy, hinoko. So, guys, what do you think about my new hair? New look. Ngayon, maliligo na ako kasi po. Makati ba? Dahil sa maraming mga tawag nitong mga hair. So, ngayon, maligo tayo. At saka, magpagwapo na tayo. Kasi sira po yung mangustin. Ito na lang strawberry ang kainin natin. Bumili si Dad Uwe ng maraming strawberry. Kasi po, gawin niya tong yogurt. Lagyan ng yogurt. Itong strawberry. Strawberry time man kasi ngayon ka guys. Kaya hugasan natin to. And let's gonna eat it. Sarap nito ka guys. Ding, kain ka. You want something? Basang-basa siya ka guys, no? Kasi nagtakbuhan man kami. You want something? Guys, sinabi ko po kay Dad Egbert ang nangyari, di ba? Pinagalitan ako. Uy, si Papa, ayan si Papa, dyan ko po nilagay. Pinagalitan ako ni Dad Egbert. Sabi niya, hindi, magreklamo tayo. Di ba, nilagay ko sa basurahan yun? Patingin yung mangustin. Pwede magreklamo tayo. Dahil natin yan doon sa Rive. Balik natin. Sabi niya, andyan ba yung resibo? Hindi ko kinuha ang resibo. Andun sa supermarket. Iniwan ko. Sabi kasi doon na, kailangan ba ng resibo yung gano'n? Sabi ko, hindi ko na kailangan. Normal, hindi ko kailangan kapag ganyan, kasi konti lang. Pero kapag marami, kailangan ko. Ayun. Sabi niya, tingnan mo. Hindi mo kinuha ang resibo. Kung sinuha mo yung resibo, di magreklamo tayo. Tapos dalhin na niya yung mga sira. Dalhin natin doon. Tapos ireklamo. Pwede yan. Mabalik yung pera mo. Tapos sabi ko, wala yung resibo. It's okay lang kapag wala resibo. So, sa card mo ba yung binayaran? Sa card ba yan? Sabi ko, cash. Di ba? Wala ako resibo. Nabayad ako through card. So, meron tayong proof na binili ko talaga doon. Kasi makita naman sa card, di ba? Makita doon na sa card, doon sa online banking ko na nakuhanan ako ng 7 euro for this. Hindi ko man. Nag-bar man ako, nag-cash man. Di ba? Di wala. Pinagalitan tuloy ako. Sabi next time ha, kunin mo yung resibo kasi baka sirain ang bili mo, hindi magreklamo. Lesson learned. Sorry naman, sorry. Hi, guys. Dito po tayo ngayon sa labas kasi po maglinis po tayo ng door. Ayan Linisa po natin yan.
super, hindi na po siya maganda tingnan. So, alibadbaran po ako. Natulog ako ngayong hapon. So, gising ko lang din. And then, I think, maganda kasi, ang panahon ngayon, mainit. Ngayon dito ka, guys. Oo. So, I decided na linisan natin to. Gusto ko si Andy sana maglinis yan kasi, normally si Andy talaga, dyan. Ito nito. So, yung dahilan, bakit hindi yan malinis? Kasi si Andy po ang dirty niya. Kaya, sabi ko, Andy, linisan mo yan. Ayaw makinig. Sabi ko kay Andy. May tubig tayo dito, tapos meron din siyang vinegar. Vinegar na panglinis. Ang nilagay natin dito. Mainit na tubig po. Meron kaming guys, yung tawag nito. Meron kaming machine na panglinis, no? Oo, pero di ko nahanap. I cannot find it. Yung machine na gano'n-gano'n lang siya, tapos i-dry diretso. Meron kami, no, pero hindi ko mahanap kung saan niya nalagay. Meron kami, no, pero, so ngayon, gagawin natin manual. Manual na lang natin to. Ande. Kailan ko talaga dito. Sino taga-ano nito ba? So, after nito, i-dry din natin, i-dry. Pwede ko mahanap yung yung palinis talaga. Meron kasi yun. Ay. So, dito din tayo sa loob. Kasi, ano din sa loob na to. Tingnan niyo po. Tingnan yung t-shirt natin sa Timberman. Ipataw na t-shirt. Matagal na to. Matagal na to na t-shirt na to pero parang mukhang bago pa rin. Pero pinambahay ko na lang siya. So, dito naman tayo sa loob. Ayan. Skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Hi, tapos na po kami maglakad ni Andy. Nilakad ko na po siya at saya-saya na po niya. So, ngayon po, kasi today is market day. So, bumili kami ni Dad Egbert ng chicken. Ayan. Isa na lang po to, kasi sa akin lang po to. Kasi yung dalawa, tatlo kasi to. Ayan o, lechon na manok. Lechon manok. Tatlo yan, pero nakain na nila yung sa kanila. Sa akin na yung naiwan. So, iinitin lang po natin yan. Tapos kakainin natin ngayon for dinner. Oo. Mga parents ko, parang bread na lang yung dinner nila. Kasi yan sila. Hindi na malakas kumain. Ako lang malakas kumain dito. Pero ang payat ko. Malakas kong kumain pero ang payat ko. Di ba? Sinasabi ko din talaga sa inyo. So while naghintay tayo nagpainit-init doon, maglinis tayo ng coffee machine. Oo, linisan natin to. Ay, ganoon talaga ang buhay. Linis. Sino kasi gumagamit ng coffee machine? Bakit hindi nilinisan?
Ay, charot lang. Charot lang. Joke. Ay, saan si Andy? Where's Andy? Alala. Meine Liebe. Mein Lieber, Andy. Hindi. Alles good. Oh, saya niya. Oh, kasi nilakad ko siya. Oh, basang-basa kasi po inubusan yung tubig na binigay ko. Kasi ganitong panahon, no, parang uhaw na uhaw. Kunting lakad lang ni Andy, uhaw na siya. Unlike kapag winter, kunting lakad lang na hindi pa siya uhaw. Dapat ilang ano pa yan. Yan, ganito, ilang segundo lang. Tingnan niyo siya, oh. Helala. Oh. Anong Makate? May Makate ba? Huy, basagog ka dong. Basagog, oh. Basa ka. Basagog ka. Deng, basagog ka. Andi. So ngayon, it's time to clean up. So ito yung i-kick natin. Kita kayo dyan, lagyan natin ng password. Hindi ko na po pinakita yung password. Security code. So, Reinigung und Wartung. Kafe machine ni Reinigung. So, ganyan na siya. I-click siya. So, charang. So, sundin na lang po ang ginagawa dyan. Ang unang gawin ay kunin to. Ito yung mga beans na na-smash na. Mash beans. Mash ba siya? Grind or whatsoever. Brown. Wait. Dito namin tinatapon sa mga malalata. Mga leftover. Hugasan ko pa to, oh. Itong ginamit natin na karahay, kawa. So, the next one is hindi natin siya agad ilagay doon kasi po basa. So, kailangan natin siyang i-dry. Hanap tayo ng papel. So, ito yung kanina, hindi ko natin ito gamit. Ilagay din natin dito. So, Vita, it means continue lang. Uy! Okay na ang ating pagkain. Nainit na yun. Nainit na po ang ating lechon manok. Kain na po talaga tayo ngayon. Summer, hindi masyadong gutom pala. Winter lang ang gutom kasi malamig, parang gusto natin kumain ng kumain. Kapag summer kasi marami tayong gagawin at parang alam mo yung palagi tayong nainitan, palagi tayong pinapawisan tapos wala na tayong ganang kumain, like kunti lang kinakain natin. Ganun siya, di ba? Lagyan natin ng tablitas. Ganun ang summer, like wala ka ding time kumain ng kumain kasi po marami kang gagawin, no? Ako ma-winter man, summer man, dami talaga akong gagawin kagay. So lang pili to na season. Wala pili-pili. So,
Ito na yung finale niya, pang final. Wala tayo ng rice. Nagsayaw kayo na ng rice, kayo ng lunch, tapos meron ko siyang punti. Ito na lang. So, may initin ko muna tong rice natin. So guys, while nagpapainit tayo ng rice, at saka ginagawa rin natin itong coffee machine na malinisan. Diba, nagsabi ako sa inyo sa vlog ko, nung pumunta kami sa Communion ni Fiona about sa nangyari kina Harvey. Kaya sila Harvey, diba, hindi din sila makapunta sa ano tawag to, sa birthday ni Kuya Martin. Kasi po, may nangyari sa kanila yung the day before yung Communion ni Fiona, nasunugan sila. Ang kapitbahay nila ang nasunog. As in, sunog na sunog po ang ano. Kasi yung kapitbahay ni Harvey, diba? Kapitbahay nila to. So, ang bahay nila Harvey dito. Like, 2 meters away na lang yun siya. Bahay na nila kasi marikadikit lang. Kasi yung bahay dati, yung kapitbahay nila ay bahay yun ni Kuya Howie, asawa ni Harvey. But bininta niya sa iba. Kaya magkalapit yun. Ang alam ko, ang sabi ni Harvey, siya daw yung unang nakaalam daw. Sabi pa niya, buti na Oliver na anghilan ako. Kunin ko muna natin yung rice. Sabi niya na anghilan daw siya kasi daw ang mga may-ari ng bahay na yun hindi nagsabi na nasunugan na siya sa taas. Alam mo yun? Kasi Harvey daw pumunta ng basement sa Kela. Pumunta daw siya doon tapos nag-ano daw siya doon pagpanito. Sabi pa niya, bakit daw mabaho? Like may aso-aso. Kagising niya lang yung guys. May aso-aso daw sa bahay nila. Pumasok yung aso sa bahay nila guys ba, di ba? Which is sa kapitbahay ang nasunog pero pumasok yung aso sa kanila kasi mahangin. So pumapasok talaga ang aso. Aso. So po, ang nangyari guys, pagkatingin ni Harvey, pag open niya sa fenster or sa window, pag open niya doon, may apoy na yung kapitbahay na guys. So, nataranta siya. So, sabi niya si Kuya Howie naman, pumunta agad sa kapitbahay niya. Kumatok, nag-ring, sabi niya doon na, tingnan niyo po yung taas ninyo. Sa taas, umaapoy na siya. Tingnan niyo, umaapoy na ba? Alam mo yun, kasi yung apoy papunta rin kina Harvey, so masunog kina Harvey ang bahay, maano din, masama. Alam niyo, ang sabi ng kapitbahay guys, there's no respect. Ang sabi pa nila, guys, hindi, tumawag ka sa fire department or tumawag ka sa feuerwehr. Diyos ko, Kuya Howie pa pinapatawag sa yung yung mga ano tawag sa Tagalog guys, yung taga-patay ng apoy. Nakalimutan ko sa Tagalog. Yung yung sa fire department. So Kuya Howie pinatawag. So Kuya Howie naman, tumawag din siya. Kasi diba, masama din yung nila bahay. Tapos may anak pa sila. Mas Harvey pa. Yun. Sabi ko ba, ay grabe naman yung mga kapitbahay na walang common sense, walang initiative. Like, Yun. Alam mo yung, may okay lang sila lang. May kapitbahay pa silang madamay, di ba? Hindi naman natin pinag-pray na maano sila, mangyari. Pero dapat, they have this common sense na tatawag agad sa fire department para mapuntahan agad. Kasi hindi naman agad-agad pagtawag, andyan agad yung sila pupunta agad, darating yung di ba? It takes minutes. 10 minutes nga daw yung dumating before yung yung apoy na lumakas na. Oo. Tapos naawa ko kina Harvey talaga kasi bakit ako naawa sa kanya kasi double trauma na siya kasi di ba bago lang sila na yung buntis si Harvey na yan nabangga yung kotse nila. So na-trauma yan siya. Until na tinitherapy yan si Harvey, tinitherapy yan siya kasi trauma, nabangga yung kotse nila, buntis yan that time. Tapos ngayon naman, sunog na naman, kakatapos sa bakasyon, may stress agad. So, sabi ko naman kay Harvey,
na anghel talaga din si Daniel sa inyo kasi binabantayan ka ng Panginoon na wala mangyari sa'yo, pinoprotektahan kayo, di ba? Naawan ako sa kanya kagis ba kasi nga grabe na yung trauma na nangyari sa buhay niya. Sa kanya, alam mo yun ka guys. Ayun, wala na mangyari next time kasi nakakaawa sa Harvey tapos matatakotin pa yun, natataranta pa yun agad-agad. Alam mo yung sa kanya lahat ng taranta, takot. Ikaw na lang maawa ka kasi may ganun siyang karakter, may ganun siyang attitude na matatakutin at saka tataranta agad-agad. So sabi ko sa kanya, anghel pa rin anghel yung si Daniel kasi binibantayan kayo. Like, walang nangyaring masama sa inyo, di ba? Tapos yung na-aksidente sila that time, buntis siya dun that time. Hay, kaya yun yung pong nangyari ka Harvey na hindi ko masabi nung sa komunyon kasi gusto ko lang na ma-happy yung komunyon, hindi kayo mag-alala ka, pero nag-alala pa rin kayo, di ba? Kasi nasabi ko yun, I'm so sorry for that. Kung gusto niyo po makita yung video, pakita ko sa inyo dito, yung tapos na yung apoy. Ito here. Yeah. Sas man dinak ba? Yeah, yeah. Sinda? Wow. Ano, nasunog na na day ang buhat ko sa gamay. Ya, gumanda oh, bandada ano. Nasunog na lagi. Wala pa man oy. Wala pa. Ato sa balay raman ano. Sa silingan man na. Dili ko na may aso ito. Sa aso na ganyan sa aso. Dala o, dala. Ako kuma ako kuma here, the fenster. Here. Ura? Fenster auch da kaputt? Ja, hier. Ist alles offen. Oh. Oh. Ja, guck mal, ach, schwarz. Ja. So, meine Liebe, ich stelle mal hier das Auto hin. Nakita nyo na po ka guys, so, di ba, sirang-sira yung nasira na sa itaas, kapitbahay nila yun, tapos yung dito, bahay nila Harvey yun, o di ba, damay-damay na this. So guys, mag-end up ako sa vlog ngayon. Please don't forget to like and share and subscribe. God bless us all ka guys, stay safe, stay safe. This has been Oliver Gemicar and then, cheers po.